Minsan even though nasasabihin natin we are best friend, tayo ay magkaibigan, tunay na magkaibigan, pero pag merong isang pagkakataon na nagkasala ang isang kaibigan mo, madali lang pumiwang siya ang tinatawag natin best friend. Madali lang itapon ang tinatawag natin best friend sa isang salita o sa isang gawa ng ating kaibigan na ito ay nakapagbigay kalungkutan sa atin, ay madali lang po natin sila so yung paglalakbay natin sa mundong ito ay talagang napakahirap at hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon na tayo po ay maglakbay na mag-isa. Kaya nga po ang sabi, there is no man is an island. Walang taong nabubuhay na mag-isa. Kailangan po natin ang bawat isa no matter what. Ayan, sabi po rito, the created man with the capacity to love. Yun po yung isang bagay na meron tayo, na nilalang tayo ng ating Panginoon na kaya po natin magmahal. Yun po yung isang bagay o isang katangian na meron ang tao, dahil tayo po yung pinakamataas na nilalang ng ating Panginoon. So kung titingnan po natin, nilalang ng Panginoon mga hayop, nilalang ng Panginoon ang mga halamanan, ang mga punong kahoy. Pero ang sabi po natin ay tayo ang tao ay nilalang ng Diyos dahil nilalang niya tayo dahil kaya natin magmahal. So maraming mga bagay sa Biblia o mga tao sa Biblia na nagpapakita na sila ay tunay na magkaibigan. Ito po ay si David at si Jonathan. So alam po natin na si David at si Jonathan, dahil si David ay hinirang ng ating Panginoon na maging hari ng Israel. Pero para palitan si Saul, na si Saul ay anak niya si Jonathan. Pero nakita po natin na ang pagpapakita nila, ang pagpapakita ng tunay na halimbawa ng tunay na kaibigan ay si Jonathan. Na kahit na mali yung kanyang ama na si Saul sa pagtrato kay David, pero pinapakita pa rin niya yung pag-ibig niya. Siya pa yung nagsasabi na kung ano yung maaring gawin ni Saul kay David. So isa po rito ay si Moises saka si Aaron. Na si Moises saka si Aaron, alam po natin na sila ay magkapatid at the same time magkaibigan. So ngayon po ay ganon din po si Jesus, si Jesus Christ. Nung siya po ay nandito sa lupa, nagkatawang tao, meron po siyang mga itinuturing na magkaibigan. Ang itinuturing po niyang close at tunay na kaibigan ay sila Martha, sila Maria. Ganon din po si Lazarus. Kaya nga noong si Lazarus ay namatay, at nung namatay si Lazarus, hindi pumayag ang Jesus Christ na hindi na makita ang bangkay ni Lazarus. Na kahit na naging bangkay na si Lazarus, ay ang sabi ni Jesus Christ, halika puntahan natin 4 days nang nasa libingan si Lazarus. Pero sabi ng Panginoon, tayo ay puntahan natin ang libingan ni Lazarus, at tinanggal ang bato at nakita ni Jesus si Lazarus. At ang ginawa ng Panginoon ay dahil tunay ang pag-ibig ni Jesus Christ kay Lazarus, binuhay niya si Lazarus. So walang ibang tao na kayang gawin ang ginawa ni Jesus Christ dahil sa kanyang pagmamahal kay Lazarus bilang isang close or tunay na kaibigan. Ito ay kanyang binuhay. So tayo po ay sabi po dito, tayo po ay in good times and bad times. Wala po tayong ibang maituturing na tunay na kaibigan kundi ang ating Panginoon. May kasabihan nga pong trust no man. Wala po tayong ibang dapat na wala. It is
it is ironically na parang bang even yung asawa mo daw ay mahirap mo pagkatiwalaan. Sabi dito, trust no man. Ang pwede lamang po nating mapagkakatiwalaan ay ang ating Panginoon. So in good times and bad times, andyan ang Panginoon para sa atin. So kung tayo po ay itinuturing na kaibigan ng ibang tao o ng ating kaibigan, ipakita po natin sa ating kaibigan na tayo po ay tunay. Pero dahil sa pagiging tao natin, even yung close friend natin, sometimes pag may nakita tayong maling sa kanya, minsan ikikwento pa natin sa ibang tao, bakit siya ganito, bakit siya ganyan. So, someone who will never abandon you even when you make poor decisions. Ang Panginoon lamang ang siyang hindi mangiiwan sa atin. Si Jesus ay hindi mangiiwan kailanman sa atin. Na kahit yung decision natin sa buhay ay mali yung decision natin sa buhay, ang Diyos pa rin, si Jesus Christ pa rin ang andyan para sa atin. God's friendship with you is not based upon the expectation that you'll be perfect. So yung expectation, akala kasi ng ibang, yung kaibigan natin, akala kasi ng ibang tao, yung kaibigan natin, na even na kaibigan natin siya, para bang ang tingin sa atin ng ating kaibigan ay hindi na natin kaya magkasama, na para bang tayo ay perfectong nilalang. Pero tayo po ay mga taong tend to sin, na madali po tayong magkasala. Na yun po yung bagay na hindi po natin maintindihan sa kaibigan natin, at yun din po yung bagay na hindi maintindihan ng kaibigan natin sa atin. Na tayo po ay nilalang na hindi perfecto. The Bible says in Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. So, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng oras. At ang ating mga kapatid ay ipinanganak sa lahat ng kahirapan. So, pinapakita po nito na there is a difference between brother and the friend. So, ang kaibigan, mahal tayo ng ating kaibigan sa lahat ng oras. Pero ang ating kapatid, ang ating mga kapatid, ay ipinanganak ang ating mga kapatid sa lahat ng paghihirap, adversity. So, ano po ang mas andyan para sa atin? Pero sabi nga po natin, even tayo magkakapatid, di po ba? Magkakapatid sa laman, magkakapatid sa pananampalataya. Kagaya pa rin po tayo ng ngipin na nagkakagatan po minsan. Na kahit na po yung mga ngipin, di po ba, isang lugar na sila. Kagaya ng ngipin sa kabila. Ikukumpara po natin yung kaibigan natin o mga kapatid natin sa atin, sa ngipin at dila. Magkasama na po ang ngipin at dila, pero hindi po naghihiwalay yan, pero there is a time na sila ay nagkakasakitan. So, ganun din po yung ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid. Ang bottom line po nito ay do not expect too much sa tao. Huwag po tayo mag-expect ng sobra sa tao. Huwag po natin ma-expect na yung kaibigan natin ay hindi tayo kayang saktan. Huwag po natin i-expect na yung ating mga kapatid ay tutulungan tayo sa lahat ng panahon. Kasi lahat tayo ay nangangailangan din. Financially, lahat tayo nangangailangan din spiritually. Sa kung minsan, kung hindi man po tayo napagbigyan ng ating mga kapatid o ng ating mga kaibigan sa mga bagay na gusto natin sa kanila, hindi po ito yung dahilan para po tayo ay magtampo. At hindi po yung dahilan para magsabi tayo na hindi maganda sa kanila.
So, the bottom line is, kailangan po nating ipagmahalan. Mahalin po natin yung ating kapwa, mahalin po natin yung ating kapatid, mahalin po natin yung ating mga kaibigan. So, Romans 12:10 tells us, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. So ipakita po natin dito yung ating pagmamahal at pagkalinga sa ating kapwa ay ipakita natin dito sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanila. Being friends with someone does not give you or them the license to be rude, mean, or disrespectful. So yung pagiging kaibigan natin sa iba or kahit yung mga kapatid natin, hindi po ito yung lisensya para sa ganon ay magbibigay tayo ng mga hindi magagandang salita or tinatawag nating maging bastos or maging prangka tayo sa kanila o kaya naman yung tinatawag natin na hindi na natin sila kayang irespeto. Even sa magkakapatid, sabi nga po natin sa magkakapatid ay kailangan pa rin natin magrespeto sa bawat isa. Kailangan pa rin po natin mahalin ang bawat isa. Kailangan pa rin po natin bigyan ng karapatan ang bawat isa. Nor it is okay for someone to mistreat you because you love them. Na kahit yung ibang tao, yung pagpapakita mo ng pagmamahal sa kanila, hindi rin po ito yung lisensya para ikaw ay itrato ng hindi maganda. Pray for God friends who will push you to be better. So, ang kailangan po natin gawin, pag-pray po natin yung mga kaibigan natin na maging mabuti sila at ganun din po tayo sa ating mga kapatid, pag-pray din po natin na sila ay maging mabuti. Wala na pong drama sa mga negative na bagay. Kasi yung mga negative na bagay, kung lagi po natin inuulit at inuukil-ukil sa utak natin yung mga negative na bagay. Para po tayong mga nasa teleserye na tayo po yung na laging may away, may conflict. So wag po natin gawin yung mga bagay na yun. Dapat wala na pong selosan at wala na pong hate sa bawat isa. Just higher goals and motivation. Simply bringing out the absolute best in each other. So, kailangan po natin ay ipakita, dapat po encourage natin yung bawat isa, na ipakita, para maipakita nila yung best nila. Ano po? Kasi wala naman po yung tinatawag natin pinaka-best. Kasi yung pinaka sa ka-best, magkaparehas po yan na salita. So, dapat po nating i-motivate yung isang tao para maipakita nila yung best nila sa evaluate the friends in your life. Are they a positive influence or are they bringing you down? Most importantly, are they godly friends who are bringing you closer to God? So, evaluate po natin. Kailangan po natin i-evaluate ang ating mga kaibigan, ang ating mga kaibigan. Sila po ba yung mga kaibigan na magdadala sa atin sa paanan ni Kristo? O sila po ba yung mga kaibigan na godly? Pag sinabi po natin godly, maka-Diyos ba silang mga? Pero it doesn't mean na kung yung isang tao ay hindi na godly, ay hindi na natin sila pwedeng maging kaibigan. Kasi there is a process. Kaya nga po sabi natin dito, lagi po tayong tatagal or lagi po natin tinitingnan yung tamang proseso. Na ang isang tao na kung hindi man siya godly, ay hindi ibig sabihin naman na hindi na siya pwedeng magbago. There is a process. Titingnan lamang po natin yung tamang proseso para sila ay mailapit natin kay Kristo. So, ang bawat isa po sa atin dito ay isa po sa ating pinagpipray lagi
na tayo po ay nakakaranas ng hirap sa buhay, nakakaranas ng sakit,